Usap-usapan ng netizens ang umano'y date. Siya ang nangunguna sa latest showbiz happening. Pero kaila sa marami, may maintriga rin palang pinagdaanan siya sa buhay. Totoo ba na yung chismis na dati daw, naging tambay ka lang daw for 4 years? Love is all you need. Nako, siya ngayon ang na-chika minute, di ba? Siya naman ang munting prinsesa na laman ng balitang showbiz. Camille, Pero ang pangarap niyang happily ever after, hindi nagtagal. Gaya ng ibang nangangarap, hindi nagpadaig sa pagsubok ang dalawa. Sa pagbangon nila sa panibagong buhay, bubusugin rin nila tayo sa paborito nilang almusal. At para sa gaya ni Camille na isang busy mom, tuturuan tayo ni Chef Mitchie kung paano lutuin ang paborito ni Camille na may healthy twist, ang Hawaiian tosilog. Silipin natin ang kanilang buhay at alamin kung paano unti-unting nabuo nina Camille Prats at Nelson Canlas ang kanilang dream home. Dito sa Quezon City, matatagpuan ang dream home ng showbiz news reporter na si Nelson Canlas. Isa itong condo unit na malapit lang sa GMA at saktong-sakto sa pinangarap niyang tirahan noon. When you were growing up, meron ka rin bang dream home in your mind? Yes. Mm-mm. Ito. You know, nung bago ako mag-40, parang meron akong vision board ka dapat, di ba? Pero yun talaga siya, yung parang sinulat ko yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang dami kong nakikita mga things from America. Parang naging vision board namin yan. Talaga? Nagko-collect siya ng stamp, Mm-mm. tapos pangarap namin makita yung Statue of Liberty. I've been going to the US for 15 years. Okay. Pero never kong pinuntahan ng Statue of Liberty kasi sabi ko pupuntahan ko lang siya pagkasama ko yung magiging lifetime partner ko. Oh, how sweet. Oo. Yan, ginawa namin yan last year and recently nakarating kami sa Statue of Liberty. Talaga. Tapos dito parang may nakikita ko na ito from your travels also. Yung mga maliliit na bagay na ganyan. Pero pumayag na ako kasi parang sabi ko, parang 2 years ago, sinabi ko na aalisin ko sa lahat ng bagay dito sa bahay na to na hindi magbibigay sa iyo ng joy. Not happiness ha, joy. Yung talagang pag nakita mo, meron meron kang inner peace, inner happiness na mararanasan. Alam mo kung anong pinaka nakukyutan ako dito sa bahay mo? Itong parang accent na parang brick. Bakit? Di ba? Pero hindi siya talaga brick, di ba? Hindi. Oo. Ano yan? Tawag dito, wallpaper lang yan. Wallpaper lang, pero ang ganda kasi may texture May siya. texture. Bakit naisipan mo na parang ganito yung dating? Okay. 2 years ago, nung nire-renovate namin itong bahay, lahat talaga naka-gear towards New York. So parang ang gusto naming mangyari nun is magmukha siyang isang New York loft. Ito, love is all you need. Of course. Oh, you you know look that. so in love, Nelson. Hindi naman. Is there someone? Love is all you need. Nako, siya ngayon ang na-chika minute, di ba? At dahil maliit lang ang espasyo kung nakatira sa isang condominium unit, may ilang tips na ibabahagi si Nelson sa pagpili ng mga gamit at pwedeng maging ayos ng inyong dream home para hindi magmukhang masikip. So, piling-pili yung furniture Piling-pili. dito at Ito kasi, katulad nitong kaya ko siya kinip. Hindi ko naman masyadong gusto yun talaga yung yung itsura niya. Pero comfortable kasi siya. Oo. At saka pag meron akong Bisita. na kamag-anak or kaibigan na tutulog dito, nagiging queen size bed yan. talaga, paano ginagawa Yes. yun? Paano ginagawa yun? Ginaganito? Ay! Perfect! Diba? Ang ganda! Una na lang. At saka kasi pag nanonood ka ng TV, Oo, maganda rin yung wala. Pero kapag wala ng mga bisita, ibalik na lang sa dati. na siya. Tapos maliit lang siya. Galing, galing. I super love your clock. Ang galing! It's a wall clock. Wall clock! Nakadikit Wall sa clock. Ang ganda ng idea. Di ba? Ito, yung mga ganito, ito yung mga numbers sa labas ng bahay. So ito, ikaw lang gumawa talaga nito. Hindi mo to binili na Hindi, parang... ito lang, binili ko lang to. So yun din yung isang pwede ninyong gawin. Tumingin kayo sa magazine, yung mga mukhang sosyal. Yung mga sosyal, Gayahin nyo na lang kayo nyo. gumawa. Oo, kasi Diba? marami namang options para gayahin mo yung mga sosyal Correct. na nabibili sa mga malls eh. Oo.
Para makatipid sa espasyo, pumili ng gamit na may pwede ring maging secret storage space. Oh, di ba? Tapos yan nakalagay yung... So, cabinet na siya, upuan pa siya. And speaking of mga customized, talagang ito, ang ganda-ganda nito. Cabinet mo, at ginawa mong higaan. Paano ba yun? Explain Hindi. mo nga pa paano mo ito ginawa. Okay, tinaas niya yung bed na pag in such a way na pag nakahiga ka dito, Kita mo yung ng view. Makati, yung skyline ng Makati, kita mo yung skyline ng Ortigas, kita mo sa gabi. Tapos yung ilalim ng bed ay ginawa natin closet. closet. Ang ayos ng closet mo. Madumi na nga eh. Wow! Tapos, yung parang headboard mo ay aquarium. Nakapagtapos ng kursong Business Administration si Nelson. Pero sa halip na maghanap ng maayos na trabaho, iba raw ang naging direksyon ng kanyang buhay. Totoo ba na yung chismis na dati daw, naging tambay ka lang daw for 4 years? True. Talaga? So, that was the time na naghihiwalay ang magulang ko. Tapos, kasi parang after 2 or 3 years na nagtatrabaho ang mama sa Hong Kong, nakilala niya si Uncle Steve. We call him the only man that married her. Kasi talagang knight in shining armor ng mama ko yung my late stepfather. Nagrebelde ako na. Anong ginawa mo? Hindi ako nagtrabaho. Tutambay ka lang. Oo, pag magtatrabaho, may $2,000 ka eh. Pero ano yung nag-udyok sa'yo na parang hindi ito, Nelson, yung tamang buhay? Alam mo, kung hindi ginawa ng nanay ko yung ginawa niya na hindi na kita papadalan. Okay. At doon mo na-realize na you have to work. Yes, kasi nakapagtapos naman ako. Bakit nga naman hindi ako maghanap ng trabaho? Ang kinuha kong trabaho noon, nag-host sa sing-along. Galit na galit ang mama ko. O, tapos, paano ka umabot sa showbiz? I've always wanted to be a reporter. Talaga? High school pa lang ako. Okay. Pero ayaw ng nanay ko. Okay. Ayaw niya na mag-journalism ako. Sabi Yeah. ng nanay ko, wag na. Kasi Bakit walang pera? maraming bakla sa journalism. Sabi ko, Baka daw mabading ka. baka mahawa daw ako. Taong 2000 nang makapagtrabaho si Nelson bilang writer sa isang TV station, pero hindi raw madali ang kanyang pinagdaanan doon. Naranasan rin ni Nelson ang maliitin at sabihan pa siya na walang potensyal na maging writer. Pero hindi siya sumuko. Kaya nga, I can remember one conversation with my mom nung bagong reporter lang ako noon. Pag bisita ko sa kanya sa US, sabi niya sa akin, nasunod mo rin ang gusto mo ha. Tapos sabi ko sa kanya, sige ma, I'll make you proud, don't worry. Oo. Sige, basta just be good in what you do. Okay. Fast forward, ngayon, Proud na siya sa'yo. I'm very, very I sure hope that ma, you're proud. O, ano yung iluluto natin ngayon? Okay, ito yung isa sa mga favorite naming breakfast. Okay. Hindi ko alam tawag dito pero cheese egg on toast, ganun. Kasi mabilis lang siya. Okay. So, pag yung gumising ka ng mga 1 hour bago ka umalis for work, magagawa mo siya ng mabilis. O, sige. Gagawin ko yan. Kung showbiz balita ang handa niya sa hapunan, cheese egg on toast naman ang paboritong ihanda ni Nelson pag almusal. Mangangailangan tayo dito ng itlog, keso, at syempre, tinapay. Anong klaseng cheese ang pwede? Mozzarella yan. Mozzarella. Ayoko kasi ng masyadong oil. Okay. So, ang ginagawa ko sa kanya is, ini-sprayan ko siya ng oil. Na this is olive Uy, oil. okay yan Mm-mm. There you go. Spray lang? Spray lang katapat niya. Oo. Matapos lagyan ng olive oil ang kalan, ilagay ang tinapay at i-toast hanggang maging light brown. Parang ipiprito mo yung bread. Ito toast mo ng konti. Okay. Kasi yung side na yun para mamaya Okay. Sino nagturo sa'yo magluto? Wala. Anong Nanay wala? ko hindi naman masarap magluto. Lola ko. Kapag naging light brown na ang isang side ng tinapay, hanguin muna ito at pagkatapos gamit ang tinidor, pitpitin ang gitnang bahagi ng tinapay. Sunod na ilagay ang grated cheese. Kapag nailagay na ito, maaari na itong ibalik sa kalan, saka ilagay ang itlog sa gitnang bahagi ng tinapay. Hinaan ang apoy, takpan ang kalan at hintayin hanggang maluto ang itlog. Niluluto mo talaga yun? Ay! Salt and pepper mo! Grabe ka. Ano ba yan? Salt and pepper. Parang robot!
Ano ba to, ha? Pinipindot-pindot pa? Mm-mm. What? Parang ano, may ilaw ba? Ano ba? May ilaw din. May Mga kapitbahay, eto na ang cheese egg on toast ni Nelson Canlas. Tikman na natin. Sige, tikman mo nga kung magugustuhan mo. Ang sarap! Kasi pag doon sa ilalim na may cheese pa siya. So may medyo chewy-chewy siya. Nelson, you have a good career, you have a dream home. Ano pang pinagdadasal mo? Ano pang pinapangarap mo? Siguro, mag-level up ng konti dun sa sa ginagawa ko ngayon. Pero maidagdag ko lang before we end our breakfast and we end this this interview. Si Nelson, isa rin siya sa mga tao na hindi lang niya ginawang totoo yung kanyang mga panaginip, tinagawa rin niya totoo yung panaginip ng iba. And I think yun na yung susunod mong mission. After making your dreams come true, you'll make the dreams of other people come true. Hindi lang mapabuti yung sarili mo. Kailangan hilingin mo rin sa Panginoon na gabayan ka niya para maging blessing ka To para sa others. ibang tao. And with that, maraming salamat. Thank you sa pagpapapasok mo sa amin sa iyong dream home. Thanks, Nel. Welcome. You're Thank always you. welcome here. Sa Cainta, Rizal naman matatagpuan ang dream home ng pamilya ni Camille Prats. Dito ka nakatira kasama yung parents mo? Yes, I moved back after Anthony passed away. Gusto ko itong, Okay. bakit ganyan This is yung ano niya? a door to the kitchen. Oo, ayan. Ang ganda! Tapos parang ano lang siya. Kunyari, feeling secret Oo. door. Oo, hindi. Tsaka maganda kasi yun din, same principle, hindi na siya nakaka-take up ng Oo. space kasi hindi mo na binubuksan ng ganon. Yes, yes, yes. Sa ikalawang palapag ng bahay, ipinasilip sa amin ni Camille ang kanilang family room. Ito yung TV where we record all our shows. Nire-record ninyo yung shows Yung ninyo? mommy ko, oo. Itong device na to, para siyang Oo. hard drive. So, nare-record niya dyan yung shows. As in, every single show? Not as much as before. Dati Oo. grabe talaga siya mag-record. Talaga? So, I'll show you this. Ito yung ano niya, parang, ito yung aming, Collection. hindi pa nalilipat. Wow! Grabe. VHS pa siya! Oo. Diba? Tapos, itong mga DVDs and stuff. Pati debut mo andito. Oo, nandun lahat ng shows. Actually, kulang na to. Yung iba, I think, tinry niya ng ipalipat. Talaga. Ang bait ng nanay mo, no? My name is Sheena Batista Camille Gambabrat. I am Miss Onion. I thank you. Sa programang Eat Bulaga, sinimulan ni Camille ang pangarap niyang maging artista nang sumali siya sa Little Miss Philippines taong 1990. Gusto kong sumali sa Little Miss Philippines kasi idol ko si Aiza Segura. Yung gumaganon-ganon siya. Di ba? Yes, tsaka lagi ako nanonood ng Eat Bulaga. Nanalo ka ba sa Little Miss Philippines? Hindi. Hindi. Hindi ako nanalo. Pumasok lang ako sa top 5. This is your room. Show Tita Cara your room, Nathan. Ay, ang galing. So, magkadugtong lang yung kwarto ninyo ni Nathan. Oo, sliding door lang. Sliding door lang ang divider. Yes. If you need some privacy. Yes, oo. Oo. Talagang ginawa mo yun na adjacent talaga. Actually, it was my dad's idea kasi nung time na after giving birth, dito muna kami nagstay. And since Nathan was still very small, parang ayokong nakahiwalay na kwarto siya. So, we thought of this idea to have a separate room at the same time, have our own privacy. So, hanggang ngayon, ayun, dito pa din ako. Bukod sa acting at hosting, ang eskwelahang ito ang pinagkakaabalahan ni Camille. Hindi alam ng marami dahil sa kanyang ipon sa pag-aartista, nakapagtayo na si Camille ng sarili niyang eskwelahan. The Montessori School is started after I gave birth to Nathan. So, it started 2008. Pag-uwi ko, na-establish namin yung school. And it's a growing school. Now, dati we started nursery, kinder, prep lang. Hanggang sa nanganganak na siya ng isang level each year. Para sa gaya ni Camille na isang busy mom, tuturuan tayo ni Chef Mitchie kung paano lutuin ang paborito ni Camille na may healthy twist, ang Hawaiian tosilog. Okay, so today gagawa tayo ng tosilog pero gagawin natin mas espesyal dahil lalagyan natin ng pinya at star anise. Mas kakaiba to pero masarap pa rin at pwedeng gawin sa bahay. So gawin na natin. Para sa pagluluto ng Hawaiian tosilog, kakailanganin ng mga sumusunod.
tocino, star anise, pineapple tidbits, pineapple juice. Ilagay sa isang saucepan ang tocino, star anise at pineapple juice. Hayaan itong maluto hanggang sa lumapot ang sauce. Sunod na ilagay ang pineapple tidbits at saka haluin. Luto na ang ating Hawaiian tosilog at maaari nang iserve kasama ng garlic rice, sunny side up egg. Okay, so ngayon naman, gagawa tayo ng tapsilog dish na mas level up gamit ang mushrooms and cream. So, ang tawag natin dito ay creamy mushroom tapsilog. Simulan na natin. Para sa paghahanda nito, mangangailangan tayo ng mga sumusunod. 2 tablespoons ng cooking oil, 200 grams marinated beef tapa sliced into thin strips, 1 tablespoon chopped garlic, 1/2 cup button mushrooms sliced, 1/3 cup all-purpose cream, So, nagpapainit ako dito ng mantika at magigisa tayo ng bawang. idagdag ang all-purpose cream at hayaang kumulo ng 1 minuto. Ready to eat na ang ating creamy mushroom tapa with garlic rice at scrambled egg. Sige, tikman ko na itong kanyang tapa. Yung tapa niya, kakaibang-kakaiba. Kasi nakasanayan ko, parang pinrito lang talaga siya. Pero ito, may iba siyang lasa, mas creamy siya. Tapos gusto ko din yung mushroom. Tapos gusto ko din yung kamatis element kasi mahilig ako sa kamatis. So, this is something new to enjoy kasi kakaibang version siya ng tapa. Tama tayo sa tocino. So, nararamdaman ko yung lasa ng star anise tsaka yung pineapple flavor niya. So, it's really good. Wow, it's such a good dish. Kung sa paboritong agahan may tamang timpla, ganon din daw sa buhay ayon kay Camille. Ngayon, pinapangarap niyang makamit ang tamang sangkap para makamit ang tunay na kaligayahan sa buhay. Anong pangarap mo para kay Nathan? Pangarap ko para kay Nathan that he will grow up to be a righteous person. Tao na may respeto sa kapwa, may takot sa Diyos. Tsaka siguro yung gusto ko yung maging compassionate siya towards other people. Maraming salamat for being an inspiration to a lot of children. Thank and you. ngayon to a lot of mothers as well. Salamat. Salamat, Mars. Thanks very much. Thank you. Thank you.